Mabilis ngang tumakbo palayo sa kanila ang ating bida, bahagya pa nga itong hinihingal habang iniisip na sa wakas nakalayo na din ako sa kanila. Iniisip nga din ito na tarantado umano ang B-rank na hambog na miyembro ng The Oath, dahil alam naman ng lahat na pinatay ng ating bida ang mga kasamahan niya at kinuha ang lahat ng kanilang kayamanan, tapos ngayon ay nagpapanggap itong mabait sa ating bida kaya naman daw halatang may masamang plano ito. Habang patuloy nga itong naglalakad ay sinabi pa ng ating bida na ayaw niya sanang mawala ang iba pa niyang surot, pero kailangan umano niyang isakripisyo ang iba dito dahil mas importante pa din ang buhay niya. Hanggang sa ilang sandali pa ay napansin nito ang mga arrow na marka sa dingding, kaya naman napapaisip ito kung sino ang may kagagawa ng mga ito dahil hindi naman daw niya maalala na naglagay siya ng ganito. Inisip pa nga nito na malamang ay marka daw ang mga ito patungo sa mga kayamanan o sa core ng ruin. Naglalaway na nga ito habang sinasabi na, mga kayamanan ko malapit na ko. Pero bigla niyang nabasa ang sulat na galing si Xiaoyu dito, nanlumo nga ang ating bida sa nabasa niyang ito. Dahil hindi umano niya akalain na isang araw ay maloloko siya ng ganito ni Xiaoyu matapos niyang lokohin ang sandamakmak na cultivator sa loob ng ruin. Pero dahil sa nag-iwan umano ito ng marka, ay malamang sa malapit lang siya kay Xiaoyu. Pero hindi umano niya inaasahan na magkikita agad sila o makikita niya agad ang kanyang kapatid, dahil hindi pa niya alam kung paano ipapaliwanag na hindi niya sinadyang iwan ito. Kinikilabutan na nga ang ating bida, matapos niyang mabasa ang iba't iba pang nakasulat sa dingding ng ruin, napahawak na nga lang ito sa kanyang dibdib habang iniisip ang galit ni Xiaoyu na tila nagbago na daw. Ginamit naman niya ang K9 Corps upang burahin ang mga marka na iniwan ni Xiaoyu at sinabing, isulat mo lang ang lahat ng gusto mong isulat tutal wala namang ibang makakakita at makakabasa niyan. Pero bigla niya pang nakita ang isa pang nakasulat nagsasabing, si Xiaoyu ay puprotektahan si Lu Shu magpakailanman, natahimik nga ng bahagya ang ating bida habang binabasa niya ito. Ilang sandali pa ay nangiti na lang ito at iniisip na pangalawang beses na itong sinabi ni Xiaoyu sa kanya. Bigla nga niyang naalala ang mga panahon kung saan ay kakaalis lamang nila sa bahay ampunan at malamig ang klima dahil sa nyebe, dito ay hinawakan ni Xiaoyu ang mga kamay nito at tinanong kung bakit ang hinamo, dahil nga sa ginaw na ginaw ito sa klima. Pero ilang sandali pa ay sinabi nitong huwag kang mag-alala, pag na-awaken ako ay puprotektahan kita habang ako ay nabubuhay, at ito nga ang unang beses kung saan sinabi ni Xiaoyu na puprotektahan niya ito magpakailanman. Nangiti na nga lang ang ating bida habang iniisip na seryoso pala si Xiaoyu sa mga sinabi niyang ito noon, kaya naman habang naglalakad ito ay pinapasalamatan niya ang kanyang kapatid, dahil siya lang umano ang nangako na puprotektahan siya sa mundong ito. Pero bago siya umalis ay sinulat pa niya ang mga katagang, salamat, si Lu Shu ay puprotektahan din si Xiaoyu magpakailanman. Samantala sa lower reach naman o ibabang parte ng sentro ng ruin ay makikita ang isang talon na may kulay dugo ang tubig na umaagos dito at si Master na tamang lipad lang, habang iniisip kung ano na ang nangyayari sa itaas na parte ng sentro, dahil nangangamoy dugo na ang ilog dito. Ilang sandali pa ay nakita na niya ang hangganan ng ilog sa ilalim na ito sa ilalim ng lupa, at dito ay makikita din ang daanan na gawa sa bato at sa dulo nito ay ang isang malaking pintuan. Naglakad na si Master sa mga batong ito at ilang sandali pa ay nakarating na siya sa pintuan at naririnig ang mga kaluskus dito. Habang nakatingin nga si Master dito at tinitignan ang mga nakasulat dito ay iniisip niya na isa na naman itong evil sorcery na ginagamit ang dugo ng mga cultivator upang ipakain sa mga halimaw. Iniisip din ni Master kung ang lugar ba na ito ay may kinalaman sa misyon o layunin ng Funds Gang o kanilang organisasyon. Nilabas ulit ni Master ang spirit sword niyang pwedeng mabilang, hanggang sa ilang sandali pa ay inutusan niya ang mga ito na atakihin at wasakin ang pintuang ito. Matapos niyang wasakin ang pintuan ay sinabi niyang, hindi na daw siya makapaghintay na makita kung ano-ano ang mga sekreto na nakatago sa ruin na ito. Pagpasok nga ni Master ay bumungad sa kanya ang pool ng dugo na ito, kapansin-pansin din naman ang isang kabaong sa loob nito. Kaya naman iniisip ni Master kung anong klase ng halimaw ang laman nito at kung ito na ba ang susi sa ruin o formation eye. Bigla na mag-inatake si Master, pero mabilis niya naman itong nahati gamit ang kanyang spirit sword. Bigla namang lumabas ang isang pulang satanas mula sa pool ng dugo, kaya naman iniisip ni Master kung nandito na ba ito bago pa siya pumasok, dahil hindi niya umano naramdaman ang presensya nito, ilang sandali pa ay nakarinig ito ng kakaibang tunog, at pagtingin nga sa itaas ni Master ay nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang iba pang satanas. Malamang nga ay kagagawan daw ito ng evil sorcery.
at ang mga itim na satanas nga ay nakakapag-teleport dito at nagiging ganap na pulang satanas. Magiging mapanganib daw kung mas madami pang pulang satanas ang lalabas lalo na kung magtungo ang mga ito sa iba pang cultivator kaya naman kailangan niyang patayin agad ang mga ito, pero ilang sandali pa ay nagulat si Master nang magwala ang isang pulang satanas na ito. Sinaksak nga nito ang kanyang puso o core gamit ang sarili niyang mga kamay, at habang nakatingin lang naman si Master sa ginagawa ng mga pulang satanas na ito ay sinabi niyang ito ay isang blood sacrifice. Unti-unti ngang naglalaho ang mga pulang satanas na ito matapos nilang saksakin ang kanilang puso, at habang nakatingin si Master sa kabaong na ito ay iniisip niyang, kung ang isang B-rank na satanas ay inaalay ang kanyang sarili sa pamamagitan ng blood sacrifice. Iisa lang ang ibig sabihin nito, yun ay mas mataas ang rank ng halimaw sa loob ng kabaong na ito. Habang unti-unti ngang bumubukas ang kabaon na ito ay naramdaman ni Master ang aura nito at sinabing isa itong A-rank. Agad-agad nga ay inatake ni Master ito habang sinasabi na, "Huwag mo nang pangarapin pang makalabas." Pero may isang malaking kamay na gawa sa dugo ang lumabas at hinarang ang ginawang pag-atake ni Master, upang hindi mapinsala ang kabaong o anumang halimaw na laman nito. Hindi na nga daw masama ang ginawa nitong pagsangga sa pag-atake ni Master, sabay inilabas ang malaking espada na gawa sa kanyang enerhiya. Ginamit nga niya ang kanyang espada upang sirain ang mga kadena at puksain ang mga kalansay na kasalukuyang lumalabas sa kabaong, pero dahil may panangga ito, ay ginamit ni Master ang spirit sword niyang pwedeng mabilang upang muli itong atakihin, habang sinasabi na subukan mo nga itong sanggahin. Samantala makikita naman sa Gedli si Athene na pinapayungan si Xiaoyu habang iniisip kung ano ang naririnig niyang ingay sa unahan nila. Ilang sandali pa ay napansin din niya, ang pintuang ito kung saan nagtungo si Master at pinagmumulan ng ingay na kanyang naririnig. Habang si Master nga ay sunod-sunod ang ginagawang pag-atake sa kabaong, ay makikitang may mga paa na dahan-dahan lumalakad sa mga malalaking bakal na kadena, at ilang sandali pa ay makikita na nga ang buong anyo nito, may mahaba itong itim na buhok at dalawang malalaking kamay na gawa sa dugo at hindi maaninag ang mukha nito. Isang pulang enerhiya naman ang lumipad mula sa kabaong, at nagtungo ito sa kristal na nasa noo ng nilalang na ito. Unti-unti namang lumaki ang kristal sa noo niya at lumabas ang mga ugat sa palibot nito nang idilat niya ang kanyang mga mata. Habang nakatingin na si Master sa kunot muka na ito ay sinabi niyang anyong tao ang halimaw na ito. Samantala kinausap nga ng halimaw na ito si Master at sinabing, "Sinong pangahas ang may lakas loob na istorbohin ako? Mukhang matagal na panahon ang aking pagkakatulog, pero dahil nagtungo ka dito at mukhang nais mo nang mamatay ay ipapadala na kita sa impyerno, pero huwag kang mag-alala at ililibing ko din ng buhay ang lahat ng taong nasa loob ng ruin na ito." Inilabas nga nito ang isang maskara habang sinasabi kay Master na, "Pipi ka ba, magsalita ka naman." Matapos niyang isuot ang maskara ay sinabing, "Paano kaya kung gayahin ko ang iyong mukha at bisitahin ang mundo ng mga tao matapos kitang patayin?" Nagulat nga si Master dito habang ang halimaw na ito ay inaabsorba ng enerhiya sa kanyang paligid patungo sa kanyang muka, at mas lalo pang nagulat si Master nang makita niyang, unti-unting nagbabago ang mukha nito at ginaya nga ang mukha ni Master. Nagalit nga si Master sa kanyang nasaksihan, at ang halimaw na katulad daw nito kung saan marunong itong magsalita gamit ang lingwahe nila at may abilidad na magpalit ng anyo, ay masyadong mapanganib kaya naman papatayin na niya ito. Habang nagcast naman ito ng kanyang abilidad ay sinabi niyan, "Tama na ang salita, umpisahan na natin." Pero maganda ang timing ng batang ito, bigla nga siyang sumingit sa eksena at tinawag si Master, upang tanungin kung nakita ba nito si Shu, dahil ilang oras na niya itong hinahanap pero di niya mahanap-hanap. Habang nakatingin nga ito kay Xiaoyu ay napaisip si Master sa kung anong ginagawa nito dito, at kung bakit hindi siya inaalagaan ni Shu dahil masyadong mapanganib ang lugar na ito. Ilang sandali pa ay sinabi ni Master na, "Nakita ko si Shu nang pumasok kami sa kastilyo, pero hindi ko na alam kung nasaan siya ngayon, kaya naman agad nang nagpaalam si Xiaoyu." Samantala napipiko naman na ang halimaw na ito habang tinatanong kung tapos na ba silang mag-usap, at dahil nagsalita nga ito ay napansin ito ni Xiaoyu. At biglang tinanong kung isa ba ito sa tagahanga ni Master dahil ginagaya daw nito ang kanyang mukha. Ang pagkakaalam nga daw ni Xiaoyu ay kasuutan lang ang pinapalitan pag nag-cosplay ang mga tao, dahil ito umano ang unang beses niyang makakita ng mukha ang ginaya. Habang nagagalit nga ang halimaw na ito sa mga sinabi ni Xiaoyu ay tinanong niya din ito, kung hindi ba ito nakaramdam man lang ng pressure sa dalawang A-rank sa kanyang harapan.
Pero tumalikod lang ito sabay lingon at dilat ng batang pasaway na ito, at sinabi pang wala akong pakialam sa inyo, bahala na kayo dyan, hahanapin ko pa si Lu Shu. Hindi na nga lang nakakibo si Master sa kanyang mga nasaksihan at pag-uugali ni Xiao Yu. Habang ang halimaw naman ay sinabihan si Xiao Yu na, tumigil ka, binigyan ba kita ng pahintulot upang umalis? Habang iniisip nga ni Master kung anong mali sa kanyang mga nakikita, ay sinabi naman ni Xiao Yu na, tanda patayin mo na nga tong pakialamerong halimaw na ito, pinapakialaman pa pati paghahanap ko kay Lu Shu. Ilang sandali pa ay may gintong bagay ang makikita sa pool ng dugo, kaya naman nagulat silang lahat dito, at dumating nga ang ating bida, kung saan ay ginawa niyang surfboard ang divine water niya. Habang nakatingin nga ito sa Kila Master ay iniisip niyang kamukha din ito ang isa, pero bigla naman niyang napansin si Xiao Yu na kasalukuyang di makapaniwala na nakita na niya si Shu. Sa pagkaway nga ni Shu sa kanya ay kumaway din ito at tatawagin sana ang pangalan ng ating bida, pero bigla itong tumalikod at iniisip na, hindi ko pwedeng patawarin agad-agad itong nakakasuklam na lalaking ito. Paglapit nga ni Shu ay agad nitong sinabi na, di ba sabi mo magkikita tayo sa sentro, bakit mo ako iniwan sa labas ng kastilyo? Agad-agad nga nagpaliwanag ang ating bida at sinabing, kasama ko si Master nung nasa kastilyo ako. Pero bigla na lang itong bumulusok pailalim sa lupa, umiiyak at humahagulgol pa nga ako habang tinatawag ang pangalan mo at hinahanap ka sa karamihan ng tao. Pinagpawisan nga ng malaki si Master matapos siyang gamitin at idamay ni Shu sa kalokohan niya, pero tinanong naman ni Xiao Yu kung totoo ba talaga ito at sinabi nga ng ating bida na, totoo ang sinasabi ko, Pexman mamatay man sila. Pero dahil ayaw ngang madamay ni Master sa galit ni Xiao Yu ay sinabi niyang hindi totoo ang sinasabi ng ating bida, kaya biglang lumabas ang lahat ng pawis nito sa katawan. Samantala sa galit nga ni Xiao Yu ay tila poste na ito sa laki habang masama ang tingin sa ating bida na, kasalukuyang nanginginig sa takot at tinatanong si Master kung bakit hindi siya pinagtakpan. Nagpapansin nga ang halimaw na ito, at tinanong kung tapos na ba silang mag-usap, habang nakataas nga ang mga kamay ng ating bida at may hawak na puting watawat, ay bigla niyang naramdaman ng pressure mula sa A-rank na halimaw. Agad ngang nabaleng ang atensyon ni Shu at Master dito habang iniisip na ang halimaw na ito ay kailangang mamatay. Agad-agad ay inatake ito ni Master gamit ang spirit sword niya na pwedeng mabilang, habang si Shu naman ay ginamit ang kanyang divine water, pero mabilis na umiiwas sa mga pag-ataking ito ang halimaw, at ilang sandali pa ay lumapag ito sa kadenang bakal. Bigla nga itong sumigaw at sinabing, kayong mga maduduming tao, papatayin ko kayong lahat habang tumatalsik ang laway sa galit. Sumigaw nga ito ng malakas at inilabas ang nakakatakot niyang aura, dahilan upang magising ang mga pulang satanas na ito na agad din namang nagliparan, upang umatake. Habang nakatingin nga ang ating bida sa mga satanas na ito, ay sinabi niyang mahigit 10,000 ang bilang ng mga ito, at kahit umano si Master ay hindi kakayaning labanan ang lahat ng ito. Sinabi pa nga ni Shu na ang halimaw pa lang na ito o ang blood spirit ay isa ng A-rank, kaya naman daw hindi nila pwedeng hayaan ang mga satanas na makisali sa laban nila Master. Agad ngang hinawakan ni Shu ang kamay ni Xiao Yu at sinabing kailangan na nilang umalis, habang ang mga satanas naman ay nakasunod sa kanila. Tinanong nga ni Xiao Yu ang ating bida, kung bakit hindi sila pwedeng manatili upang matulungan si Master, dahil ang dalawang B-rank spirit naman umano ni Xiao Yu ay kayang talunin ang mga satanas, pero sinabi lang naman ni Shu na, masyadong madami ang mga satanas na ito pati si Master ay mahihirapan dito. Nilingon nga ni Shu si Master habang nakikipaglaban ito sa blood spirit ay sinabi niya kay Xiao Yu na, ang magagawa lang natin upang makatulong kay Master ay ang kunin ang atensyon ng mga satanas na ito, at ilayo kay Master upang makapag-focus ito sa kanyang laban. Isa pa ay iniisip niya din na hindi pa ito ang panahon upang makita ni Master ang abilidad ni Xiao Yu, dahil kung tama daw ang pagkakakilala niya kay Master, ay iisipin nitong masama ang pagkuha ni Xiao Yu sa mga espiritu ng mga namatay. Bigla ngang natahimik ang ating bida habang patuloy silang tumatakbo, kaya naman tinawag ni Xiao Yu ito sa kanyang pangalan at sinabing, sabi mo mapanganib dito, tantanan mo na yang kasakiman mo, inuna mo pa ang pagpapakain sa divine water mo kahit nasa bingit na tayo ng kamatayan, sinisira mo naman ang vibe, pero sumagot lang naman ang ating bida at sinabing, nakasanayan ko na kasi ito. Kaya naman naisip ni Xiao Yu na sa kahit anong sitwasyon ay hindi maitago ni Shu ang kasakiman niya.
Patuloy pang ang tumatakbo ang magkapatid palayo sa labanan nila Master, hanggang sa ilang sandali pa ay, nakita nito ang sinulat ni Shu sa dingding kaya naman natahimik ito at nangiti na lang, kaya naman tinatanong ni Shu kung anong problema dahil tumigil ito sa pagsasalita. Pero hinigpitan lang nito ang hawak sa mga kamay ni Shu, at sinabing wala namang problema. Samantala patuloy pa din naman sa pag-explore ang grupong ito nila Ye Xiao, na napapakamot pa sa ulo habang hinahanap si Shu. Sinabi naman ni Ji Wei na malamang ay nagtatago lang yun sa gilid-gilid habang pinapa-absorba ang mga surot, pero kung minsan daw ay nagdududa na ito sa Dragnet dahil tila ang kasakiman ay nakasanayan o tradisyon na ng mga miyembro nito, gaya na nga lang daw nitong si Ye Xiao at Shu, pero iba daw ang level ng kasakiman ni Shu, dahil bukod sa kayamanan ay mayroon pa itong chicks. Ito nga ay si Coral na nagsasabing kayo na ang bahala kay Shu, pakihanap niyo siya. Naiinis nga ito habang iniisip kung paano na humaling si Coral sa ating bida matapos lamang ang ilang araw. Ilang sandali pa ay may narinig silang pagsabog, sunod nito ay may narinig din silang isang boses, at ayon kay Ye Xiao ay pamilyar daw ang boses na ito. May mabilis nang tumatakbo patungo sa kanila. Ito ay magkapatid na Xiaoyu at Lu Shu na mukhang natatae. Agad-agad namang sumasalubong sa kanila si Ye Xiao habang si Ji Wei ay bigla namang kinabahan. Ilang sandali pa ay nagulat silang lahat nang makita ang mga satanas na nakasunod sa magkapatid, kaya naman napatanong na lang ang mga ito sa kung anong nangyayari. Samantala sa upper reach naman o itaas na bahagi ng sentro, ay makikita ang higanteng alupihan na ito, kung saan mabagsik itong umaatake at nakagat sa balikat ang baklangta. Agad namang may umatake sa alupihan gamit ang fire element, ito nga ay ang hambog mula sa Forever Bird, na nagpasunod pa ng panibagong pag-atake dahilan upang tuluyan na mapatay ang alupihan. Matapos nga niyang mapatay ang alupihan ay sinabihan niyang mahihinang nilalang ang mga kasama nitong individual cultivator, the Oath at maging ang Gorilya. Tinanong naman ng hambog na may mulang damit mula sa the Oath, kung ang sinasabi nito ay opinyon ng buo nilang organisasyon o Forever Bird, pero sinasabi lang naman daw niya ang totoo at walang kinalaman ang organisasyon nila dito. Sinabi pa nga ng hambog na may itim na damit na hindi niya naiintindihan ang mga mahihinang nilalang na ito. Kung bakit sila patuloy na pumapasok sa ruin mabilis naman silang tumatakbo pag nakakita sila ng mga halimaw sa ruin, habang ang Gorilya nga ay nagsusuka na ng dugo. Ay sinabi pa nitong, sa paningin ng pangkaraniwang tao ay masters kayo, pero dito sa ruin ay mga basura lang kayo, kaya naman nagagalit na sa kanya ang mga ito. Pero bigla silang nagulat nang makarinig sila ng malakas na sigawan. Ito nga ay sila Ye Xiao na sinusundan ng di mabilang na satanas kaya mabilis tumatakbo, at sinabi nga ni Ji Wei na, pag hindi pa kayo tumakbo agad ay siguradong katapusan nyo na, mapapansin nga din sa di kalayuan ang magkapatid. Kanina nga lang ay masyadong matapang at mapanglait ang hambog na may itim na damit na ito, pero ngayon ay siya pa ang nauunang tumakbo habang tinatawag ang kanyang mga kasamahan. Habang tumatakbo nga ang mga ito ay pinag-uusapan nila ang tungkol sa lalaki na tinatawanan sila pag tumatakbo sila palayo sa panganib, akala nga daw nila na ang lalaking ito na tinatawanan at kinukutsa sila ay magpapaiwan upang lumaban sa mga satanas, pero hindi daw pala at mas mabilis pa itong tumakbo sa kanila. Nauuna nga sa pagtakbo ang may itim ng damit na ito habang iniisip na, hindi ako tanga para magtapang-tapangan sa mga oras na ito, mas importante pa din ang buhay ko kaysa sa kayabangan ko. At hindi din daw importante kung pagtawanan man siya, basta buhay siya. Napa, oh my gosh, nga ito habang iniisip kung bakit lagi na lang gumagawa ng kalokohan at nagdudulot ng gulo ang mga miyembro ng Dragnet sa ibang cultivator. Samantala natutuwa namang tinanong ni Ye Xiao kung saan nahanap ni Shu ang mga satanas na nakasunod sa kanila. Pinuri pa nga ito at sinabing, tignan mo ang dami nila, napakahusay mo talaga, wala kang katulad. Natahimik lang naman ang ating bida sa sinabi ni Ye Xiao. Pero si Ji Wei ay nagtataka sa reaksyon ni Ye Xiao, dahil kahit nasa bingit na sila ng kamatayan dahil sa mga satanas na humahabol sa kanila ay nakuha pang puriin ang ating bida. Iniisip na nga lang din ito kung may normal bang miyembro ang Dragnet, dahil tila abnormal daw ang lahat ng ito, at nagpunta pa talaga sa ibang bansa upang pumasok sa ruin, at galitin ang lahat ng cultivator sa iba't ibang panig ng daigdig. Samantala lumapit naman si Shu kay Ji Wei at dito ay, binulong niya na kasalukuyang nakikipaglaban si Master sa isang A-rank na Blood Spirit, at kailangan niya daw bumalik upang tulungan ito, hindi naman makapaniwala sa sinasabi ng ating bida itong si Ji Wei.
Pero nag-sign of the cross lang ang ating bida at nagdasal. Sinabi nga nito sa kanyang dasal na, "Kayo na ang bahala sa mga satanas na ito, iiwan ko na sila sa inyong mga kamay." Tutal andyan naman ang mga individual cultivator at B-rank mula sa malalaking organisasyon. Amen. Matapos ngang magdasal ang ating bida ay unti-unti na itong lumubog sa lupa, at kahit gusto pa sanang malaman ni Ji-wei ang ibang detalye sa mga sinabi niya, ay wala na itong nagawa kundi tumingin sa mga kasamahan niya, na wala naman na yatang lakas upang labanan ang mga satanas. Habang ang iba nga ay sugatan at hirap na sa paglalakad, ang B-rank na gorilyang ito ay mukhang nalason pa sa kagat ng alupihan, habang tumatagal nga ay lalong kumakalat ang lason sa katawan nito, at unti-unti na nga itong natutamba dahilan upang makaabot sa kanya ang mga satanas. Pero bago pa man nila ito ma-attack ay ginamit ni Ji-wei ang isang talisman, matapos nito ay makikitang nababalot ng kidlat ang buo nitong katawan habang pasugad sa mga satanas. Killua, ikaw ba yan? Sa pag-atake nga na ginawa niya ay nadurag ang katawan ng mga satanas. Sinabihan nga nito ang mga individual cultivator na magtago na lang muna sa mga kuweba, at wag nang lalabas dahil 3 minuto lang umano ang itatagal ng Killua form niya. Muli nga nitong inipon ang kuryente sa kanyang mga kamay, at naglunsad ng isang malakas na pag-atake sa pulutong ng mga satanas. Ilang sandali pa ay tumulong na din ang iba pang cultivator. At nagpatuloy nga ang kanilang labanan, pero makalipas pa ang ilang sandali ay nakaramdam na ito ng panghihina sa kanyang katwan. At unti-unti na nga lang itong bumagsak kaya naman nag-aalala ang isang ito. Agad nga niyang sinalo si Ji-wei upang mapigilan ang tuluyang pagbagsak nito at tinanong ang kanyang kalagayan, pero hindi lang naman ito kumibo at inisip lang na, "Lushu, ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko dito upang mabigyan ka ng sapat na oras, ikaw na ang bahala kay Master." Samantala patuloy namang nag-travel ang magkapatid sa ilalim ng lupa patungo kay Master. Dito ay tinatanong ni Xiaoyu kung makakatulong ba talaga sila kay Master, dahil labanan umano ito sa pagitan ng dalawang A-rank, pero hinawakan niya lang naman ng mahigpit ang mga kamay ni Xiaoyu at sinabing, "Wag na muna yan ang isipin mo at ang importante ay mapuntahan natin agad si Master." Ilang sandali pa habang nag-travel sila ay mayroong malakas na dagandong ang patungo sa kanila. Agad ngang napalingon ng ating bida sa direksyon kung saan ang gagaling ang tunog at napatanong kung ano kaya ito. Habang si Xiaoyu naman ay ginamit ang abilidad ni Anthony upang gumawa ng pananggang buhangin matapos niyang maramdaman ang malakas na enerhiya patungo sa kanila. Tumama nga sa kanila ang enerhiyang ito, mabuti na lang at nakapag-cast agad ng panangga si Xiaoyu, pero ilang sandali pa ay lalong lumakas ang enerhiya na ito dahilan upang magdulot ng pagsabog, at unti-unting mapinsala ang kalasag ni Xiaoyu, kaya naman labis ang pag-aalala ni Shu dito. Pumikit na nga lang ito habang iniisip na sasaluhin niya ang pinsala na magiging dulot nito, pero niyakap lang naman siya ni Shu at ginawang kalasag ang kanyang likuran, dahilan upang magsuka ito ng dugo kaya naman labis ang pag-aalala sa kanya ni Xiaoyu, maiyak-iyak na nga ito. Pero sinabi lang naman ni Shu na ayos lang ako. Ilang sandali pa habang nakatingin sila sa pinagmulan ng enerhiya o pag-atake, ay napatanong ang ating bida kung saan nagmula ang A-rank na ito.